Samantala ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin nakakaapekto itong shear line o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin sa may extreme northern Luzon. Inaasahan pa na kikilos ito patimog at maapektuhan ng malaking bahagi ng northern Luzon. Kaya naman asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Habang yung easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko ay patuloy namang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa kasama na ang Metro Manila. Kaya naman asahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Magandang balita naman dahil ayon sa Pag-asa ay wala namang binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may binabantayan tayo na low pressure area na pinangalanan ng Joint Typhoon Warning Center na Invest 93W. At sa ngayon ay mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang tropical cyclone in the next 24 hours. At base naman sa ipinapakita ng weather forecast model na ating ginagamit, nagbabanta ito na maging isang bagyo at pumasok ng ating area of responsibility sa mga susunod na araw. Kung maging bagyo ito at pumasok ng Philippine Area of Responsibility, ito ang unang bagyo ngayong taong 2024 at papangalanan ito ng Pag-asa ng bagyong Aghon. Paalala lang po, posible pa magbago yung mga nasabing forecast, kaya naman ating babantayan yung magiging development nito. At patuloy lang kayong magantabay